What's up mga ka-vibes? So today's video, pag-uusapan naman po natin ang mga pataba sa ating mga halaman. At yan ang pupo ng pasintabi po sa mga kumakain at nanonood ng mga 45 days. So madalas po nating isipin na yung pupo ng mga 45 days is wala na pong pakinabang. Dahil po yan po ay dumi, halimbawa po ba, pero organic po yan. Kumbaga pwede, kasi dumaan na po yan sa proseso ng pagkain ng mga manok natin na 45 days. So for today's video, tuturuan po namin kayo kung paano po ninyo magagamit ang mga bagay na inakala nating basura at dumi sa kapakipakinabang na paraan. Kaya po dito ay dali na nga po kumuha ng gloves ang inyong Kuya Mark para maglagay sa kamay kasi medyo mabaho-baho po yan. Ayan po, tsaka mas maganda po yung, mas advisable po yung may gloves po tayo. At pagkatapos ko po nilinis yung cage nila is kinuha ko yung pupo ng manok. So yung pupo ng manok na yan, iniipon po natin yan. Pero ang paglalagay po ng pataba o ng pupo ng manok sa mga halaman natin is wag po dun sa mismong puno. Kasi matutuyo po yan kasi medyo mainit po yung pupo ng manok pagka nagsama-sama. So ang kailangan po dyan maglalagay po tayo mga distansyang 1 inch from the puno ng from the puno po ng halaman. So yan, nilagyan po natin yung mga talong, yung mga kalabasa po natin, yung mga sili natin. So madalas po nating binabaliwala yung pupo ng mga 45 days. Pero alam po ba natin sa mga farmers binibili po yan per sako? Kung di po ako nagkakamali, 50 to 150 per sacks po yan. Ang ginagawa naman po ng mga nagfa-farm po ng mga manok is iniipon po nila yan para sa mga para sa mga palaisdaan. Minsan po kasi ginagamit din po nila yan para magparami ng lumot. So ang ginagawa po is ilalagay yan sa palaisdaan. Pagkatapos hayaan po ng ilang araw o ilang linggo para makapag-produce o mabilis mag-produce ng lumot. So ganyan po pakipakinabang ang pupo ng manok. So lahat po yan is kapakipakinabang. Pasintabi po sa North Korea po ginagamit po nila yung kahit po yung pupo ng tao, no, pasintabi po ginagamit nilang pataba sa kanilang mga halaman. Kasi nga po di po ba North Korea is parang individual po siya na bansa na walang basta-basta nakakapasok sa kanila, walang basta-basta nakakapasok ng mga fertilizer. So minamaximize po nila kung anong meron sila sa loob ng kanilang bansa. So trivia po yun. Ganyan po magpalagay ng pataba sa mga halaman. Kailangan ungkalin po muna natin, pero kung hindi, pwede din naman po yan kahit ilagay nyo lang po sa gilid. Importante po is mailagay natin yung pataba. Napakaganda po niyan. Tapos papakita din po namin kayo, papakita po namin sa inyo kung ano po yung magiging kalalabasan niyan. So yan po yung mulberry natin, nilagyan din po natin ng pupo ng manok para mabilis siya lumaki, para tumaba yung mga stem niya, mabilis mag-develop ng sanga, ng dahon, ng ugat, para po yan sa development ng buong katawan ng mga puno natin. At hitik po yan sa bunga. So advisable po pag namumunga na sila, huwag nyo na po silang patabaan. Halimbawa namumunga na po yung inyong mga halaman. Kung malapit na po silang i-harvest, 1 week before kayo mag-harvest, dapat huwag na po kayo mag-apply ng anumang pataba para yung organic po katulad ng pupo ng manok. Kung maselan po kayo, pero kahit naman po ilagay ninyo yun, wala naman din po magiging problema kasi nasala na po ng mga stem, ng mga ugat, ng mga puno, ng mga halaman natin. Di po ba? So bago po siya makarating sa bunga is na po siya, sobrang filtered na po siya. Para lang po yung buko, yung sabaw ng buko, pinakamalinis, isa sa pinakamalinis na inumin. Bakit? Kahit yan nasa tabi ng dagat, pag kahit maalat yung dagat, nawawala yung alat niya kasi nga nafi-filter na ng ugat, ng katawan bago mag-produce ng bunga. So okay lang po para sa akin po. Yung iba po kasi ina-advise po nila yan. So yan po yung mulberry natin. Ayan po yung napatabaan nating talong. Ayan po yung napatabaan nating sili. At ayan po yung napatabaan nating kalabasa. Yan naman po yung papaya natin. So sana lumaki. Masarap yan! At ayan po yung okra natin. Ayan, may bunga na po yan. Pero sa amin okay lang din naman po. Ayan po yung alugbati. So iba-ibang klaseng alugbati po yan. Napakasasarap po ng mga gulay na yan. So yan po yung sinasabi natin na yung mga bagay na patapon na is pwede pa palang pakinabangan. Kailangan lang po natin i-rediscover kung para saan po talaga lahat. Ayan po.
Ito po ulit ang inyong Kuya Mark at si Botchog na nagsasabing always good vibes lang po tayo and always make our mama and dada proud at gawin po natin masaya ang ating buhay sa bawat segundo, minuto, oras na ating buhay sapagkat yan po yung regalo ng Panginoon at kailangan po natin palagaan at sulitin ang bawat panahon. God bless po. We'll see you on our next vlog. At salamat po sa pag-follow nyo at sana po po sa suporta. Please like and subscribe to my channel sa YouTube tsaka follow nyo po sa FB page. God bless po. Show wrap!